Abril na mga Frenny, kamusta ang 2025 mo? So far so good ba? Or isa ka ba sa mga medyo nag-aalangan sa mga bagay-bagay? Wait Frenny, bago mo sagutin yan, makinig ka mabuti sa ating video aralin ngayon. Yan at iba pang bagay ang ating pag-uusapan dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may kapul. Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga gabay para mas maging okay ang daloy ng enerhiya sa'yo ngayong Abril at sa mga natitira pang buwan ng 2025 Wood Snake. Huwag kang mag-alala, kakapasok pa lang naman ng taon at marami pa tayong dapat gawin at isaalang-alang para mas maging focus ka sa mga goal mo this 2025 Wood Snake. Ang ating aralin ngayon ay part pa din ng ating personality development serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang at mas mabilis mong ma-manifest ang mga inaasam-asam mong magandang pagbabago sa buhay mo. Naman mga Frenny, hindi lahat mangyayari na maging positibo ang enerhiya kung ang personalidad mo ay hindi malinis, kung ang aura mo ay kulang, meaning ang mga chakra mo ay kailangang ayusin. So narito ang ilang gabay para sa maswerteng buhay. Number 1, asin. Alam nyo ba ang pagdadala ng asin sa bulsa araw-araw saan man kayo magpunta o kahit nasa bahay lang kayo can actually boost your wealth luck? Minsan ba or mas madalas na parang nauupos ka, pagod o naghahang ang utak lalo na after mo makaharap ang isang tao or isang grupo? Pakiramdam mo ba Frenny na ginawa mo na lahat pero wala pa din pumapasok sa'yo na good and positive energy? Minsan ba pakiramdam mo ginawa mo naman lahat pero walang balik o kung meron man hindi ganon kapositibo? Minsan kasi hindi issue ang ginawa mo na ang lahat. Ang issue is wala talagang pag-flow ng energy sa ginagawa mo sa ginawa mo. Kaya I suggest itry mo ang simple tricks gamit ang asin. Magdala ka lang ng asin sa bulsa mo. Not in your bag, sa bulsa po mismo. You can put it directly sa pocket mo or ilagay sa sachet or pouch at ilagay sa pocket mo. Sa ganitong pamamaraan, mas magiging maganda ang flow ng energy sa'yo. Noticeable effect yan mga Frenny. Makikita mo agad, mararamdaman mo agad ang resulta, ang kaibahan nung mga sitwasyong hindi mo pa ginagawa versus sa ginawa mo na ang salt cure natin. Maaari ka din maligo ng may asin everyday. Maaari ka din naman maglagay ng asin sa table mo or work area mo. Maswerte ang salt cure method. Nakakabos din ito ng maayos na pakikitungo sa mga deals, collaboration at sa ibang tao or any work related. Pwede din po ang salt cure sa mga may negosyo. Simple lang yan at madaling cure method, huwag mo nang tamaran. Number 2, rice grain cure method. Kumuha ka ng 7 butil ng bigas and cook. Ang tinutukoy ko dito, hindi paluto. Walang sira at dapat buo. Ilagay mo sa red pouch, red tela, kung wala, red ampaw. At ilagay ito sa wallet mo. Ang cure method na ito ay makakatulong sa continuous na daloy ng wealth luck at positive energy sa'yo. Sabi nga sa temple, pag lagi ka may bitbit sa wallet mo na rice grain, your wealth will come rolling in. Meaning, maayos na daloy ng kaperahan, hindi yung in and out o dumadaan lang sa'yo o sa palad mo. Try it mga Frenny. Number 3, place cure method. Para mas makahigop ka ng positive energy, alam nyo bang may mga lugar na makakapagpaboost ng good energy sa inyo? Maaari kang bumisita o mag-window shopping sa mga pet shop or flower shop mga Frenny. Ito ay mabisang makakatulong sa pag-absorb mo ng lively energy. Meaning mas mapapaboost ang focus mo, mas gaganahan ka sa buhay, mas gaganahan ka na gawin ang dapat mong gawin. Pwede ka din magpunta o mag-window shopping sa mga jewelry shop. Makaka-absorb ka naman neto ng wealth energy. Sa mga ganitong lugar, noble energy din ang makukuha mo. Pwede ka din mag-visit sa mga bangko kahit mag-inquire ka lang sa ganitong method, mas makaka-absorb ka ng abundance and wealth energy.
Number 4, Crystal Cure Method. Isa ito sa pinakapaborito kong method at pinakamadalas kong ina-advise sa mga nagpapakonsulta sa akin, ang Crystal Cure Method. Alam niyo po ba ang crystal at mga gemstone ay nakakatulong sa wealth energy alignment ng isang tao. Take note mga friendly, not everyone can use this method. Ang paggamit ng Crystal Cure Method ay depende sa kung kailan ka ipinanganak. So I will not recommend any stone for now unless malaman ko kung ano ang pinaka-best crystal for you through your birthday. Number 5, Wallet Cure Method. In modern teaching, which is ang reverse reading na ina-apply ko sa lahat ng aralin, lagi kong sinasabi na don't use a red wallet for this 2025 wood snake. Well, unless malalaman ko ang birth date mo at mababasa ko if pwede ka or hindi sa red wallet. But in general, hindi na applicable ang red wallet in terms of modern teaching sa witchery. I suggest go for the earth element wallet, which is most likely mga brown color mga friendly. Tapos extend nyo na lang ng dark green color, meaning kahit green basta dark tone yan, pwedeng-pwede. Ito ay mas makakatulong sa money flow nyo para mas makasave ka ng pera at mas hindi labas-pasok ang pera sa'yo. Number 6, Electronic Cure Method. Ito ha mga friendly, almost 80% ng mga nagpapakonsulta sa akin at mga estudyante ko online sa witchery, ginagawa ang bagay na ito which is wrong. Sinasabihan ko sila at sinabihan ko sila. After nila magawa ang advice, nakikita na nila agad ang difference. Ang tinutukoy ko dito ay ang mga cellphone nyo. Napakarami po sa inyo ang naglalagay ng pera sa likod ng cellphone nila. Even ang 50 pesos. Remember this, sa loob ng 6 na taon na nagbabahagi ako ng gabay sa inyo, never ako nagsabi na maglagay kayo ng bills sa likod ng phone nyo. I always suggest na through wallpaper or anik-anik, mas okay but not sa bills. Hindi maganda yon, friendly. Dito papasok ang Electronic Cure Method. Ang gawaing ito kasi, ang paglalagay ng pera sa likod ng phone nyo ay hindi maganda. Hindi makaka-attract at hindi nakaka-boost ng swerte sa inyo. Bad cause, nagfi-failed kayo financially. Meaning, nagkakaproblema kayo lalo dahil ang phone ay isang electronic device, okay? Electronic devices yan. Na kung pagbabasehan nyo ang numerology advanced method, ito ay under fire element which clash metal to represent wealth. Naintindihan nyo po ba? So sa mga gumagawa niyan, alisin nyo na po yan para mas maka-flow ng maayos ang wealth energy sa inyo. Pakatandaan, wag po tayong basta maniwala sa mga napapanood natin sa social media, lalo na kung patungkol sa mga ritualan. Ang iba dyan, madaming ang nanonood, madaming ang subscribers, pero hindi sila totoong may kaalaman. Mas nakakapahamak ang ganon dahil baka hindi mo alam, nabubuksan mo na ang iba't ibang portal na hindi dapat sa maling pagsunod. Hindi lahat ng gabay ay in general, kailangan pa din sundin kung ano ang birth sign mo. So, yun lang mga friendly. Sana may napulot kayong aral sa ating aralin ngayon. Sa susunod na mga aralin, tatalakayin natin ang iba pang usapin na may kinalaman sa wealth cure. Sana ay nabigyang gabay kayo ng ating aralin ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment. By the way, i-comment mo dyan kung ano ang natutunan mo sa ating aralin ngayon. At sa baba naman ay kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang ating aralin. Malay mo, mapasya lang kita. O siya mga friendly, huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat! Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.